Napakaganda ng balita na ito mga kaistorya. Alam niyo ba, 29 na bansa, 29 ang nagsama-sama po kontra sa China. At kung ipipilit ni China ang gusto niya, pag nagkataon, kukuyugin siya nitong 29 na bansa na ito. At lahat itong 29 mga kaistorya na ito ay kaalyado po ng bansang Pilipinas. Kabilang po sa mga bansa na yan, mga kaistorya, mga superpower countries at mga first world countries. Kaya saan lulusot ang China pag nagkataon? Yan po ang i-discuss natin sa pagkakataon na ito. At ito pa ang isang balita. Balikan po natin ang mga kasalukuyang nangyayari sa China. Kamalas-malasan naman talaga ng bansang yan, mga kaistorya, matapos pong ragasahin ng malaking baha na tumatagal na ng humigit kumulang 1 linggo, abay nagkakabitak-bitak pa ang lupa sa kanila ngayon. Ano bang dahilan kung bakit nangyayari yan sa bansang China, mga kaistorya? Iisa-isahin po natin yan at aalamin natin ang dahilan. At ito pa ang karagdagang balita. Abay sabi po mga kaistorya, ng Office of the Vice President ay hindi daw po sila kukuha ng confidential fund dito po sa budget na darating para sa taong 2025. Ano kaya yun? Nakakapagtaka. Isang mahabang nakakagulat. Ano mga kaistorya? Biglaan naman yatang nag-iba ang ihip ng hangin. Abay alamin natin. Pakishare muna po mga kaistorya at pakilike. Ito na. I-share ko po sa inyo ang referensya po na ito ha. May video clip ito mga kaistorya. Kaya lang, ewan ko, baka sana wag. Yan po yung RIMPAC mga kaistorya. Ano ho? At yan ang unang referensya na babasahin natin at ipapakita ko sa inyo ngayon. Ano, nakikita nga ninyo dyan yung submarine po ng Japan at mga warships. So, sama-sama mga fighter jets. Palakihin nga po natin mga kaistorya para mabasa ninyo ng maayos. Ang sabi po dyan mga kaistorya, world's largest navy exercise sends message to China. Isang malaking mensahe po ito sa China, mga kaistorya. Kwidaw ka, China. Huwag na huwag kang magkakamali. Kung hindi, shoot ka sa balde. Kukuyugin ka. 29 na bansa ito. Hindi ito mundo ito. Mga kaistorya, basahin nga ho natin. This week, the United States and 28 partner nations began the world's largest naval war exercise off the shores of Hawaii. Sa Pasipiko po ito, known as Rim of the Pacific or RIMPAC. Analysts say this year's exercise gives partners a chance to work together while sending a strong deterrence message to China. Voice of America Pentagon correspondent Carla Babb has details. Ayan no, deterrence, strong deterrence message to China. Ay, wala naman po mga kaistorya ang ibang patutungkulan kung hindi po si China, di ho ba mga kaistorya, matik naman yun. Ngayon ito pa. Ano-ano ba itong mga bansang kasama sa RIMPAC na ito? Ang ginawa ko naman mga kaistorya, ni-research ko po talaga. Ang sabi nga dito, RIMPAC 2024 kicks off in Honolulu, Hawaii. Aloha, Hawaii. Special shout out po sa inyo dyan sa Hawaii ha. Shout out po sa inyong lahat mga kaistorya ha. Biruin po ninyo. Bringing 29 partner, America and 28 allied countries, of course, in total ay 29, 29 na bansa and 25,000 personnel. Dami, mga kaistorya. Anong sabi dito? Mababasa po natin dito yung mga bansa. Ito, participating nations in this year's iteration of RIMPAC are, ayan na, babasahin natin ha. Australia, Belgium, Brazil, Brunei, Canada, Chile,
Colombia, Denmark, Ecuador, France, Germany, India. Sabi ko sa inyo, kakampi natin ng India. Indonesia, Israel, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Peru, Republic of Korea, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, and Tonga, and at the last, United Kingdom o ang Britain. Sabi ko sa inyo marami dyan, mga first world countries, mga superpower countries din, mga kaistorya. Ano na? China, tingnan ninyo ha. Ito yung mga talagang mga pang-front sa pandigmaan kung sakali, mga kaistorya, mababasa natin dito yan Carrier USS Carl Vinson International Warships arrive in Hawaii for RIMPAC 2024. Mababasa natin dyan sa baba ipakita ko sa inyo. United States, ayan yung mga isinama nila. Aircraft carrier. Ilan ba ang aircraft carrier ng Amerika? Napakarami. USS Carl Vinson, guided missile cruiser. USS Princeton, guided missile destroyers. USS Kidd, USS Sterett, USS William P. Lawrence, USS Fitzgerald, USS Gridley, USS Curtis Wilbur. Pasensya na, baka ako'y may mali po sa pronunciation ko. Submarines. Ilan bang submarines ng Amerika? Napakarami po. USS North Carolina, USS Topeka, amphibious warship, mga pandigma talaga ito. USS Somerset, USS Germantown, Coast Guard cutter, CGC Midget Fleet Oilers, USNS Pecos, USNS John Lewis. Tingnan po ninyo, may logistic ship pa, may rescue and salvage ship pa. Australia, may guided missile destroyer po na pinadala ang Australia. Ayan, Australia, Brunei. Dalawa naman sa Brunei ang pinadala nila sa RIMPAC. Canada, may frigate po sila. Ayan HMCS Vancouver, may offshore patrol vessel din po, may fleet oiler. Chile, ayan frigate. France, frigate. Germany, frigate din at saka may fleet oiler. India, frigate. Indonesia, frigate din. Italy, ITS Raimondo Montecuccoli. Kung hindi ako nagkakamali, offshore patrol vessel. Ewan ko kung tamang pronunciation ko, pasensya na kay Japan. Guided missile destroyer, tank landing ship. Malaysia, frigate. Mexico, frigate. Tank landing ship. Netherlands, frigate. New Zealand, fleet oiler. Peru, amphibious landing platform dock. Republic of Korea, guided missile destroyers. Dalawa ROKS Chung Mugung Yi Sun Sin. ROKS Yulgok-yi 1. Submarine, may pinadala ang South Korea, mga kaistorya na submarine. ROKS Roxley Biom Siok. Tank landing ship. Roxcheon Jabong, Singapore, frigate. Dami mga kaistorya. Isipin po niyo, may mababasa ka pa dyan. Dami. Sabi ko sa inyo, pag nagkataon, saan pupulutin ang China? Kaya nga sabi ko sa inyo ilang beses kong inuulit, mga kaistorya. Hinding-hindi sasabak yan sa giyera si China. Alam nila kung saan sila pupulutin. Napakataas ng ambisyon po nila. Napakalaki ng ambisyon po. Kasi si Xi Jinping kasi ang may simula niya. Mula nang naupo po siya, mga kaistorya. Ayan, nag-ipon sila ng kalaban. Nag-ipon sila ng kaaway. Pinipilay nila ang sarili nila. Bagsak na nga ekonomiya nila, mga kaistorya. Tapos niraragasa pa sila ng mga kalamidad. Kagaya niyang malakihan at matagalang pagbaha. At meron pa, itong isa pang nagkabitak-bitak ang lupa nila, mga kaistorya. Tapos may may pressure pa po sa liderato ni Xi Jinping. Sabi sa mga binabalita ng mga vlogger sa YouTube, makikita nyo naman sila yung mga nakafocus sa China. Gustong patalsikin si Xi Jinping. Galit na yung mga tao doon sa China. Dito kasi sa Pilipinas, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, ako lang yung vlogger na nakafocus talaga sa mga kawalang hiyaan nitong China Although may nakikita ako pa ilan-ilan, pero alam niyo naman, ang inyong lingkod, nakafocus talaga ako sa China, sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Nakafocus ako. International pa, nire-research ko pa kung hanggang saan sila nakakarating. Eto pa. Sabi ng China, China urged US to stop supporting the Philippines. Ano daw? Bakit China? Di mo na ba kaya?
Yan din mga kaistorya, yung mga boses ng mga modern makapili nang sabi, makipag-usap kayo sa China, ganito, ganyan. Ay, naku, ewan ko, pag nakinig tayo dyan, wala na ngang epekto mga kaistorya yung pakikipag-usap sa China, kahit may pirmahan pa. Epek na yan, pansamantalang solusyon lang yan. Uulitin ko, nananatili yung katotohanan, hindi tatalikuran ng China yung mataas na ambisyon nila na makontrol ang buong South China Sea. Kaya kahit anong gawin yung pakikipag-usap dyan, wala na. Patutunayan ko sa inyo mamaya. Mismo si Commodore J. Tariela, may sinabi siya tungkol dyan. Kasunod na mga kaistorya. Tapusin muna natin ito. Palakihin ko. Anong sabi? China urged the United States on Friday to stop tolerating supporting provocations by Philippines. Sinusuportahan daw tayo ng Amerika na pinoprovoke natin si China. Naku po, ang nangyari na ngayon, tayo na ang salarin at kakutsaba natin si Amerika at si China na ang biktima. Baliktad na. After Deputy Secretary of State Kurt Campbell expressed concern about Beijing's destabilizing action in the South China Sea. China and the Philippines have so on and so forth. Sabi ng China, tigilan na daw ng Amerika ang pagsuporta sa atin. Bakit? Hindi nila kaya. Natitigatig ang China mga kaistorya. Kaya sabi ko sa inyo, many talk, many mistakes. Parang si Digong lang. Diba? Kalaunan mga kaistorya, yung mga sinasabi ni Digong bumalik sa kanya. Diba? Ito na, punta tayo kay Commodore J. Tariela. May sinupla kasi siya, mga kaistorya, no? Itong Justin Bakisalba, ito, the situation of the Philippines is this. If an administration stands up to China, the latter will apply pressure in this case. Siguro ito, panig din sa China, mga kaistorya. Hindi ko naman siya kilala, no? Tingin ko lang, opinion ko lang. Ngayon, ay ito, nag-react si Commodore J. Tariela, pinost niya, senior na po sa, X account niya. Ang sabi niya, this is entirely correct. Walang katotohanan ito. Whether the elected president is pro-Beijing or take a stance against Chinese aggression, kahit ang isang elected na presidente ng Pilipinas ay pro-Beijing o kaya naman isang presidente na lumalaban sa aggression ng China, the People's Republic of China will persist in advancing the creeping invasion of the West Philippine Sea. Isang matibay na ebidensya dyan, si Digong, pro-China siya, di ba mga kaistorya? Halos ibinigay na niya lahat ng gusto ng China. Tanong, itinigil ba ng China yung pagkamkam niya sa West Philippine Sea? Umatras ba sila? Tumalikod ba sila? Iniwan ba nila ang Scarborough Shoal? Hindi. Patuloy pa rin po nila mga kaistoryang kinakamkam ang West Philippine Sea. Ginamit nga din po mga kaistorya ni Commodore J. Tariela yung terminong creeping invasion. Ay di ho ba'y may diniscuss din tayong news article na sabi din ng isang mambabatas, tayo daw po ay ginagapang na din palihim ng China, sinasakop nila tayo. Terminong ginamit din, creeping invasion. Sa papaanong paraan, binibili umano nitong mga Chinese ang mga lupain sa Pilipinas at ang ginagamit pa ay drug money. Diba? Itong sa investigasyon sa Pogo, pati na itong sa illegal na, yung naging parang scheme na ng late registration ng birth certificate ng mga Chinese national. Nabanggit dun si Willie Ong, na may kinalaman din sa Pogo, na nakabili ng ilang ektaryang lupain. At ito pa, nai-issuehan ng mga birth certificate, mga driver's license, lehitimong passports, humid ID. Isipin ninyo yan. Hindi mangyayari yan kung walang mga kasapakat, mga kaistorya. Sabi nga sa PAGCOR, doon sa balita natin kagabi, sabi mismo ng PAGCOR, meron umanong dating opisyal ng Malacanang, dating gabinete na nagpapadrino umano dito sa mga illegal na Pogo para sila po ay mabigyan ng lisensya. Sana ma-reveal kaagad kung sino yung taong yun. Isipin ninyo, dati daw po naggabinete, dating sekretary. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. So balik tayo dito. Totoo.
Kaya ang presidente ay pro-China, kay anti-China. Actually, hindi naman si PBBM anti-China eh. Sadya lang mga kaistorya, ipinaglalaban lang ng ating Pangulo ang ating pong maritime territory pero hindi ibig sabihin siya ay anti-China. Kinailangang papasukin lang ni PBBM dito ang EDCA para madepensahan ang teritoryo natin. At kung sakali, regional conflict, seguridad at kapayapaan sa rehiyon at buong mundo at yung malayang ruta ng kalakalan sa South China Sea na gusto ngang kontrolin ni China kasi ang pinag-uusapan dyan. Hindi lang $1 trillion na pera. Hindi lang $2 quadrillion na pera, mga kaistorya. Yayaman bigla ang China pag nakontrol nila yan, mga kaistorya. Baka mauungusan niya talaga si Amerika. Ang problema nun, ito na. Kung makontrol nila sa China Sea, pilay ang buong mundo. Oo, ayun pang napakayamang deposito dyan ng natural oil and gas. Nang sabi mas malaki pa mga kaistorya sa Kuwait. Isipin po ninyo, nasa 17,000 barrels of oil. Kung hindi po ako nagkakamali, ginawang ko ng dedicated content. Ilan din? Nasa 3 rin yata yun. Kung tama ako sa pagkakatanda ko. Okay, balik tayo dito. Sabi, however, this is a distinction in how the two types of presidents would respond. Ito na ha. A pro-Beijing president or pro-China na presidente na kagaya ni Digong would choose to remain silent about it. While a patriotic president na kagaya ni PBBM, presidenteng makabansa, would expose the illegal presence, provocative actions, and bullying tactics similar to President Bongbong Marcos who employs transparency in addressing these issues. Ito, suplak dito si Digong. Parinig talaga ito kay Digong dahil totoo naman yung mga nangyagaya na sinasabi ko, nagulantang tayo eh. Pag upo ni PBBM, saka lang natin nalaman na talamak na pala ang problema natin dyan sa West Philippine Sea dahil nga kagagawa na ni Duterte. Lumala. Tapos later on, tapos na siya sa termino niya, nagngaw-ngaw pa na ibigay na lang daw ang West Philippine Sea sa China. Ay kung hindi ba naman, Pilipino ka ba? Naging presidente ka pa, tapos ganyan ka. Tingnan nyo ang malaking pagkakaiba. Hindi kagaya ika, kasi yung pro-Beijing president daw, o pro-China, tahimik lang ika sa pangwawalang hiya sa atin ng China. Hindi nga naman natin noon nababalitaan, di ba, nung termino niya. Hindi kagaya ika ni PBBM, na yung presensya na illegal ng China dyan at yung mga pang-provoke nila dyan sa West Philippines sa atin, pati yung pambubulin nila sa atin, mga kaistorya, sa pamamagitan ng transparency strategy ni PBBM na ipapaalam sa sambayan ng Pilipino kung ano ang totoong nangyayari at na ipapaalam sa buong mundo. Kaya nakuha natin ang simpatya ng international community, kaya kumampi sila sa atin. Yan ang presidente natin ngayon, mga kaistorya. Saan kayo pipili? Pro-Beijing o pro-Philippines? Ito na, yung transparency strategy ni PBBM. Ano bang kahalagahan nun? Basahin uli natin, mga kaistorya. Si Commodore J. Tariela uli ito. The transparency strategy of the National Task Force West Philippine Sea has allowed people like you, Justin Bakisal. Si inano niya uli, no? As well as the international community, to stay informed about the events taking place in the West Philippine Sea. Dahil dyan sa transparency strategy na yan ni PBBM, nalalaman natin, maging ng international community, yung mga kawalang hiyaan ng China. So, as a young scholar like you, who spends a significant of time in front of the computer using the keyboard, you can thank the transparency strategy for keeping you aware of the current situation. Dapat pa nga ikaw magpasalamat eh. Dahil sa transparency strategy ni PBBM ay nalalaman mo kung ano ang mga nangyayari. Ay di ba mga kaistorya, totoo naman. President Bongbong Marcos has inherited. Ito na. Itong ipinamanang problema ulit ni Digong kay PBBM. Minana natin dahil damay-damay tayo dito. Sambayan ng Pilipino. Anong sabi? President Bongbong Marcos has inherited a nation from his predecessor, natural ang predecessor si Digong, that lacks information on China's continued aggression despite Duterte's attempts to forge closer ties with Beijing. Sa kabila, pro-China nga eh. Ibinagay na lahat sa China. Ang gusto nila. Hindi naman tumalikod ang China. Patuloy pa rin yung pangkakamkam at pambubuli nila. Dati, di natin nalalaman yun.
Yun ang pamana ni Digong. This situation has been worsened by the spread of fake news and misinformation. Pinalala pa ika yan. Ha? Naililihim na nga sa atin noon, pinalala pa ng misinformation at fake news. Ha? In order to fulfill his commitment, palagay ko may contribution na dyan yung mga pro-China sa misinformation and fake news na yan. In order to fulfill his commitment of not surrendering a single inch of our territory to any foreign power, kasi sabi ni PBBM, hindi natin isusuko ni katiting na teritoryo natin. He must ensure that we as a nation, kailangan ika nga masiguro ni PBBM, tayo bilang isang bansa, ay nagkakaisa in identifying our adversary. Additionally, it is challenging for him to seek support from the international community. Support from the international community, pero nakuha na yun ni PBBM sa pamamagitan ng transparency initiative niya. If we remain silent in the face of China's bullying and aggression, thus the transparency strategy was born. Yun napakaganda. Kaya tama ang approach ni PBBM. Of course, sasabihin ng mga pro-China mali. Siyempre, para sa mga pro-China, ang tama ay si China. Diba? At ang mali ay ang gobyerno natin. Saan ka nakakita na yan? Pilipino, pero sinisira ang gobyerno natin. Saan ka nakakita ang Pilipino, inilalaglag bansa natin. At ang ipinopromote, pinagaganda ang imahe, si China. Diba? Ito yung creeping invasion, government-ized land owned by Chinese drug lords. Yung sinabi ko sa inyo kanina, yan na yun. The government is open to going after billions of pesos, worth of privately owned lands, acquired by alleged Chinese drug dealers. Tingnan ninyo kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Talamak ang problemang minana ni PBBM. Si Digong, kampo ng mga Duterte, tahimik dyan Ay di ho ba, mga kaistorya, eto na, punta tayo sa China. Tingnan niya. Matapos ragasahin ang China ng isang dilubyo, hindi pa nga tapos patuloy pa rin nga ang pagbaha sa kanila. Tingnan niyo, nakikita ninyo na yan. Yan, aerial photo po yan. Tingnan ninyo. Yan, mga bubong ng mga bahayan. Pero makikita ninyo sa mga bubong ng bahay, nakahambalang ang napakaraming mga troso. Ibig sabihin, umapaw sa ibabaw ng bubong ng kabahayan ang tubig. Ganyan kalala ang sitwasyon sa China ngayon. Ang problema, hindi pa dyan natatapos ang lahat, mga kaistorya. Sila po ngayon ay ginigit-git ng matinding tagtuyot. Yan ang nangyayari ngayon sa China, mga kaistorya. Sa kabilang banda ng China, baha, dilubyo. Sa northern part ng China, kung hindi ako nagkakamali, matinding tagtuyot. Ayan southern China hit by floods as north suffers from drought. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa China. Mga kaistorya, napakatindi po ng init doon, ng tagtuyot ngayon doon sa China. Tingnan ninyo. Chinese authorities combat northern drought, southern flooding. Tingnan niyo kung kaano kataas ang temperatura. Ayan Ayan may thermometer sila. Tingnan ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, base dyan, mga kaistorya, nasa 45 or 46 degrees Celsius. Taas. Ang taas po. Tapos, may balita akong napanood, mga kaistorya. Ipakita ko nga sa inyo. Wait lang, kunin ko muna yung picture. Talagang nagkabitak-bitak po ang lupa sa kanila, matindi. Ayan, makikita ninyo, grabe talaga ang tagtuyot. Nagkabitak-bitak ang lupa. Hindi mo malaman kung yan ay dam, lawa, or ilog. Basta makikita mo talaga bitak-bitak yung lupa Tapos ito pa, excuse me, sabi po sa Reuters, mga kaistorya, ipakita ko sa inyo Basahin po natin ito. Ayan wait, ayusin ko muna. Makikita ninyo, severe drought forces corn farmers in China East to delay planting. Isa po sa malaking pinagkakakitaan ng mga farmers po sa China, yung kanilang malaking kabuhayan o kinabubuhay ay pagtatanim ng mais. After weeks of scorching heat and little rain, farmer Zhang Yunjing had no choice but to collect water from a wastewater pipe to irrigate her parched corn fields in China Eastern Shandong. Ay paktay. Tapos bibilhin mo ang ipinandilig pala doon galing sa wastewater pipe. Kumbaga, mga kaistorya,
Kagaya din yan ng tubig sa mga drainage na kung saan nandun na yung mga maruruming tubig mula sa banyo, mula sa lababo, mga pinaglabahan, na may mga dumi-dumi ng hayop, dumi ng tao, no? Mga iba't ibang klase ng bakterya. Sa bagay sa halaman, pataba yun. Ang problema yung bunga nun, paano? I-sprayan mo ng ganun. Halimbawa, mais. Di ba? Kadiri. Wastewater na daw po yung ipinandidilig sa mga halaman. Ay matindi nga ang nangyayari sa kanila, mga kaistorya. Okay, iwanan na natin yan. Ito, punta tayo dito kay VP Sara. Si Abante ito, News Online. Ang sabi po, hindi kukuha ng confidential funds ang Office of the Vice President kasunod ng budget program sa susunod na taon na itinakda sa 6.352 trillion pesos ayon kay Sara Duterte nitong Sabado. Nagtataka ako. Napapangangatuloy ako dito. Bakit kaya? Nakaramdam na ba? Kasi nabatikos doon sa 125 million pesos. At, o baka naman nagtampo kasi tinanggalan ng na House of Representatives. Kasi ba naman, saan mo ginastos yung 125 million pesos na yun na confidential funds within just 11 days? Grabe nun eh. 125 million pesos, sa more or less, nasa 11 million pesos per day. Saan yun ginastos? Naipaliwanag na ba? Wala. Nag-resign na nga lang sa DepEd at saka sa NTF-ELCAC. Naipaliwanag na ba? May karapatan ang mga Pilipino na yan ay malaman kung saan ginastos. Galing yan sa bulsa ng sambayan ng Pilipino eh. Tapos ngayon, itong mga didis, akala mo, pagkalinis-linis. Sabi, basahin nga natin. Dito na tayo. For the Office of the Vice President, no. Wala kaming proposal ng confidential funds for the next year. Ani Duterte sa isang ambush interview sa mga mamamahayag sa Cebu sa sideline ng Pasidungog Awards para sa mga katuwang ng OVP sa pagpapatupad ng iba't ibang programa. Matatandaan na nauna nang binitiwan ni Duterte ang 500 million pesos na confidential and intelligence fund sa ilalim ng proposed 2024 national budget. Kasi nga, di ba, nadali na batikos. Sa plenary deliberations sa 2024 proposed budget ng Department of Education, sinabi ni Senador Pia Cayetano na binitiwan na rin ni Duterte ang 150 million pesos na confidential funds ng ahensya. Sa totoo lang mga kaistor, dapat mga security agencies dapat ang nagkakaroon ng confidential funds eh. Hindi DepEd. Wala naman talaga dapat confidential funds ang DepEd eh. Inihayag naman ni Duterte ang kanyang pagbibitiw bilang so on and so forth. Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte so on and so forth. Ayaw ko naman ng mga ulit-ulit ng balita, mga kaistorya na. Tapos ito. Alam nyo bang galit na galit ang kampo ng mga Dilawan ngayon kay Digong? Kasalanan din yan ni Digong. Siya po ay nag-ipon ng kaawayan. Ito ay si Barry Gutierrez, kung hindi ako nagkakamali. Abogado ni Leni Robredo ito kung hindi ako nagkakamali. Di ho ba, pagkitama ako, baka ako'y mali mga ka-story. Basahin ko na lang ha. Kaya nga ang tanong ko, so paano gano'n na lang? Ninakaw ninyo ang 7 taon ng buhay ni Laila. Kasi nga 7 taong nakakulong, di ba? 7 taon sanang nakapagsilbi pa siya. Nakatulong sa kapwa, nakapiling ang pamilya. Tapos ngayong napatunayan kasi nungalingan ang paratang, wala lang. Hindi dapat ginamit ng mga Duterte ang posisyon niya para gipitin si Laila. Mayroong mga nag-recant, sinasabing pinilit at pinressure sila. Pinilit silang magsinungaling. May mga kasong pwedeng isampa kaugnay nito. Ang magagawa ninyo dyan sa kampo ninyo, mga Dilawan, magsampa kayo ng kaso. Demanda ninyo si Duterte. Ganun lang yun, di ho ba mga kaistorya? Galit. Ang mga Dilawan kay Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, ay di ba? May mga nagpaparamdam na mga Dilawan na tatakbo sa pagkasenador. Tapos itong 3 Duterte umano'y tatakbo din sa pagkasenador. Tapos may mga dating senador pa dyan na nakaalyado ni Duterte, kagaya ni senador na Katipunero. Ang mangyayari niyan, magbabakbakan yan malamang sa Senado. Popcorn lagi tayo niyan.
mga kaistorya. So, yan lang po ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo, ha. Salamat po sa inyong panunod. Hindi ko na kayo maisa-shoutout isa-isa, ano, ha. Basta shoutout po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo, ano, ha. Especially dito sa Pilipinas, ano, ha. Shoutout din po sa mga sulit kaistorya natin dyan sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Egypt, sa Middle East, sa Cyprus, sa Laos, meron sa Turkey, no. Dito po sa special shoutout natin dyan sa Israel, ano, mag-ingat po kayo dyan, mga kababayan at kaistorya po namin dyan, sa Macau, China, sa Russia, no? Sa Thailand, sa Hong Kong, sa Cambodia, sa Malaysia, sa Brunei, no? Sa Taiwan, sa Singapore, sa New Zealand, sa Australia, sa Hawaii, sa Guam, sa Japan, sa South Korea, maging dyan po sa Alaska. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Salamat po sa inyo at salamat sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan, historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Pakishare po at pakilike. Sa susunod po ulit, mga kaistorya.